Good morning mga kabig! Kumusta po kayo dyan? Gayon din ang ating mga katoto. Ano po ang ating ginagawa sa umagang ito? Kumilos na po. Dahil ang oras ay talagang tumatakbo. Tayo po'y hinahabol, ha? Excuse. So tuloy po lamang po tayo sa atin pong mga ginagawa. Ano man po yan. Hala, sige. Dahil tayo po ngayon ay siyempre babalik magkukwentuhan dito sa Ikaw at Barangay kasama si Barangay Sek Emog. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, ha. Of course, marami na ho tayo mga pinagkwentuhan, pinag-usapan at siyempre ang atin pong kwentuhan ay nakafocus po sa pambaranggayan. Kaya yung akin pong i-share sa inyo ay yung siyempre mga kaganapan sa barangay at dito po mismo sa aming barangay ay patuloy ho kaming kumikilos, patuloy hong gumagampan at maswerte nga po dahil siyempre yung pinuno, yung kapitan ay talagang kumikilos, marunong may alam. Dahil kung siya po'y isang ordinaryong mamamayan lang na iniluklok, pinagkaisahan, at wala naman pong preparasyon, wala naman pong mga plano, dadaan lamang po yung mga araw at panahon na ganun lamang po. So, dapat lagi ho nating sinasabi na pipiliin ho natin yung mga tao dahil proven na ho yan, no? Lalo na po sa akin, na talagang pagka may dunong ang isang leader, talaga hong malamang sa malamang or lamang ang lamang na maigigiya ng maayos ang pamamalakad, ang pagpapatakbo, no, ng isang pambaranggayan. Kagaya nung barangay namin sa Hilabaan, na mismo kapatid ko ang kapitana ngayon doon, ha. Actually, noong una, masipag naman po yung kapitana ko, pero bilang kapatid, so kilala ko kung ano ang kanyang galaw, pero nagulat ako, mali pala yung aking iniisip, mali pala yung aking sapantaha, na talagang walang mangyayari, kasi yung aking kapatid, aminin ho natin, sosyalera yun. Sosyalera yun. So, hindi mo maaaring mautusan, magdampot, magbungkal, magwalis, di ba? Pero, nung siya po ay naging kapitana, humahawak ko ng walis, nagbubunot, humahawak ko ng ita para gapasin, putulin yung mga damo, di po ba? So, yun ho ang leader, no? May alam at talagang mayroong malasakit sa kanyang mamamayan. At dito nga po sa aming barangay, ang lately lang po ay naipasa po namin dito sa barangay itong barangay tax ordinance. Barangay tax ordinance. At ito ho, napakamahalaga po nito. Napakamahalaga po nito sa isang pamayanan, sa isang community. Pirmado po yan ng mga kagawad at siyempre ng ating punong barangay at ng inyong lingkod bilang kalihim. Napakamahalaga po nitong tax ordinance na ito dahil ito po ang magbibigay ng ginhawa, kumbaga, ito po magbibigay ng karagdagang pondo, no, para makakalap ng pondo, no, na magagamit para sa pagpapaunlad ng community. Ito po ay pangunahing pangangailangan. Ito ay mandato rin po ng DILG. Department of Local and Interior, na magpasa ang isang komunidad ng isang tax ordinance. Bakit po? Siyempre, pag sinabi nating tax, may kinalaman po sa buwis yan. At dito po sa tax ordinance, siyempre, makakagawa ka ng ito yung magiging daan, ito yung magiging tulay mo upang legal ang mga balakin mo na mangulikta ng anumang halaga na makakatulong, no, sa mga pangangailangan ng inyong ng barangay, ng pamunuan, kasi hindi ho
hindi ho ibig sabihin na mayroon hong budget o pondo na ibinibigay ang gobyerno sa isang barangay. Hindi po sapat yan. Pang-honoraria lamang po ay kulang, hindi sapat para ibayad. Siyempre hindi naman po lahat ng pondo ay ilalaan sa honoraria. Di ba? Hinahati-hati po yan. 55% lamang po ang napupunta sa honoraria at iba pang mga bayarin. Ano ho, tulad ng kuryente, tulad ng tubig, at kung ano-ano pa. Ang iba naman po dyan, hinahati-hati po yan. Mayroon po sa SK, may SK po dyan. Ang senior citizens dati mayroon, pero ngayon wala na po yan, na 1%. Siyempre, ang mga bawat committee ay pinupunduhan din po. So doon ho napupunta yung budget. Kumbaga, yung pondo na ibinababa ng gobyerno, i-fix na po yan. Alam na po yan kung saan may designated committee, programs and projects na po yan na nakalaan na hindi mo po pwedeng galawin, ilipat sa ibang mga proyekto. Kung kaya, napaka-importante po nitong tax ordinance dahil dito malayang makakapag-isip, makakapagplano ang pamunuan ng barangay kung paano makakadagdag ng pondo ang barangay sa mga pangangailangan. Okay, so ito po, kasasubmit lamang po namin ito at actually, last year pa ay nag-submit na po kami nito. Ang problema lang, yung proseso ay hindi tama. Ang dapat po pala ay bago lagdaan, ito mga lagdaan na to, bago ito pirmahan ng mga kagawad, dapat po ang tax ordinance na ito ay naibababa muna sa mamamayan. No? It's either na magpatawag ka ng isang pangkalahatang pulong o General Assembly. Ang problema, ang General Assembly magaganap pa po sa March. So special General Assembly siguro. O di kaya, magkaroon kayo ng street meeting sa bawat kanto, sa bawat iskinita, magkaroon ng pagpupulong at ipahayag ang hangarin na maaprubahan itong tax ordinance. Ganun po ang ginawa namin. Nagkaroon kami ng mga street meetings, ilang gabi yun na alas 7 hanggang 10. Nagkakaroon ho kami ng pagpupulong sa mga iskinita. At syempre may mga pictures na kasama, attendance, yun po yung mga requirements, para ma-review ng sangguniang panglungsod or ng sangguniang bayan itong tax ordinance. Kasi kailangang i-review po ito ng sangguniang panglungsod o sangguniang bayan, depende kung saan po kayo naroroon. Bago, pag yan po ay nailatag na sa mamamayan, then tsaka pa lamang po ito lalagdaan, pipirmahan, at pag napirmahan na po, gagawa na po ng report, ng minutes, kasama yung mga attachments, mga pictures, attendance, at isasubmit sa secretariat ng konsiho ng sangguniang panglungsod o sangguniang bayan, ipapareceive po ito at i-agenda po ng sangguniang panglungsod kung kailan ang hearing. Ipapatawag ang mga kagawad, ang kapitan, ang community ng pamayanan na ito mayroong hearing tayo para dinggin ang tax ordinance, para i-review ang tax ordinance na inyo pong ihinain. So pag once na-review na po yan at aprubahan ng konsiho ng sangguniang panglungsod o sangguniang pambayan, ito po ay ganap ng magiging isang batas. Subalit, ito na naman po, pag hindi naman po ito in-agenda, hindi naman po ito tinakel ng pamunuan ng sangguniang panglungsod o sangguniang pambayan sa loob ng 15 days up to 30 days, ito po ay magiging ganap na batas kahit hindi po na-review. May mga pagkakataon po kasi na hindi po sinasang-ayunan, hindi po nire-review. So, hindi po kasalanan ng barangay kung sakali nakapag-submit na tayo at hindi inaksyonan ng sekretariat, hindi inupuan lang ng mga konsihal, hindi ho kasalanan ng barangay yan. Kaya ito ay magiging deemed, reviewed, and approved. At ito naman po ay magiging isang batas at maaari nang ipatupad sa pamayanan, sa isang barangay, sa isang community.
Ganun po yun, mga kabig. Okay, so sige po, sana mayroon po tayong natutunan, mayroon po tayong naunawaan sa atin po ipinaliwanag ngayon patungkol po sa tax ordinance. Ano ho, kung pwede nyo pong gamitin, kung pwede nyo pong gawin, yung akin pong ipinaliwanag. Yun lamang po, maraming salamat. Muli, ito po ang inyong katuto, ang inyong kabig, si Kabig Emog, ang inyong barangay secretary, dito po sa Ikaw at Barangay. Magandang umaga po!